Narito ang 3 inspirational affirmations na binigyang buhay para lubos niyong maunawaan. Ito ang, ako may kakayahang abutin ang aking mga pangarap. Ako ay mapagmahal at minamahal. At ako ay mapagpasalamat sa lahat ng biyaya. Halina at pakinggan natin isa-isa. Magandang araw sa inyong lahat. Alam mo ba na ang bawat salitang binibitawan mo ay may kapangyarihang magbago ng iyong buhay? Ngayon gusto kong pag-usapan natin ang isang napakagandang pahayag. Ako ay may kakayahang abutin ang aking mga pangarap. Napakasimple ng mga salitang ito, pero napakalalim ng kahulugan. Isipin mo, sa bawat umaga nagigising ka, binibigyan ka ng bagong pagkakataon para baguhin ang iyong buhay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa iyong sarili. Minsan, napapaisip tayo kung kaya ba natin. Napapatingin tayo sa iba at sinasabi nating, swerte sila. Pero alam mo ba? Hindi swerte ang dahilan kung bakit may mga taong nagtagumpay. Sila ay naniniwala sa kanilang sarili at ginawa ang lahat para makamit ang kanilang mga pangarap. Tingnan natin si Manny Pacquiao. Mula sa mahirap na pamilya sa Jensan, naging world champion. Si Henry Sy, nagsimula bilang tindera ng tsinelas, naging isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Si Angel Locsin, kahit maraming nagsabi na hindi siya maganda noon, naging isa sa pinakasikat na artista. Ano ang pagkakatulad nila? Simple lang, naniniwala sila sa kanilang sarili. Kapag sinabi mong, ako ay may kakayahang abutin ang aking mga pangarap, binibigyan mo ang iyong isipan ng positibong enerhiya. Iniisip mo na posible ang lahat. Hindi ka naglalagay ng hangganan sa iyong kakayahan. Pero hindi sapat na sabihin lang ito. Kailangan mong gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag gigising ka sa umaga, ulitin mo ito. Kapag may mahirap na pagsubok, ulitin mo ito. Kapag parang gusto mong sumuko, ulitin mo ito. Alam mo ba kung bakit napakalakas ng mga salitang ito? Kasi kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na kaya mo, nagiging totoo ito. Ang iyong utak ay nagsisimulang maniwala. Ang iyong katawan ay sumusunod. Ang iyong mga aksyon ay nagbabago. May mga pagkakataon na mahirap maniwala. May mga araw na parang lahat ay hindi maganda. Normal lang yan. Pero tandaan mo, ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa paniniwala sa sarili. Hindi mo kailangang kumpara ang iyong sarili sa iba. Ang iyong journey ay uniquely iyo. Ang iyong mga pangarap ay para sa iyo. Ang iyong kakayahan ay espesyal sa iyo. Kapag sinabi mong, ako ay may kakayahang abutin ang aking mga pangarap, binibigyan mo ang iyong sarili ng permiso na mangarap ng malaki. Binibigyan mo ang iyong sarili ng lakas ng loob na subukan ang mga bagay na dating kinatatakutan mo. Isipin mo kung gaano kaganda ang mundo kung lahat tayo ay naniniwala sa ating mga sarili. Kung lahat tayo ay may lakas ng loob na abutin ang ating mga pangarap. Hindi ba napakaganda? Kaya ngayon gusto kong hamunin ka. Sa susunod na 3 araw, simulan mo ang iyong umaga sa pamamagitan ng pagsasabi ng, ako ay may kakayahang abutin ang aking mga pangarap. Obserbahan mo kung paano magbabago ang iyong pananaw sa buhay. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa journey na ito. Lahat tayo ay may mga pangarap. Lahat tayo ay may kakayahan. Lahat tayo ay may potensyal na maging ang pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Salamat sa inyong oras. Kung naniniwala kayo sa kapangyarihan ng mga positibong salita, i-like ninyo ang video na ito. I-share nyo rin sa mga taong kailangan ng inspirasyon ngayon. At kung gusto nyo pang makakuha ng mga ganitong inspirational messages, i-subscribe kayo sa aming channel. Tandaan, ikaw ay may kakayahang abutin ang iyong mga pangarap. Magandang araw! Magandang araw sa inyong lahat. Napakagandang marinig ang mga salitang, ako ay mapagmahal at minamahal. Alam mo ba na ang mga salitang ito ay may kapangyarihang magbago ng ating pananaw sa buhay? Minsan, sa gitna ng ating abalang pamumuhay, nalilimutan natin kung gaano tayo kahalaga. Nalilimutan nating tayo ay may kakayahang magmahal at karapat-dapat na mahalin. Subukan mong sabihin sa iyong sarili, ako ay mapagmahal. Dama mo ba kung paano ito bumubuo ng init sa iyong puso?
Isipin mo ang lahat ng pagkakataon na nagpakita ka ng pagmamahal sa iyong pamilya, kaibigan, at maging sa mga hindi mo kakilala. Ngayon, ulitin mo, ako ay minamahal. Napakahalaga na kilalanin natin na tayo ay minamahal. Hindi man ito palaging halata, may mga taong nagmamahal sa atin. Maaaring ito ay ang ating mga magulang, kapatid, kaibigan, o kahit ang ating alaga. Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa romantikong relasyon. Ito ay tungkol sa pagmamalasakit, pag-unawa, at pagtanggap. Kapag binuksan natin ang ating puso para magmahal, mas madali din nating mararamdaman ang pagmamahal na dumarating sa atin. Alam mo ba na ang pagmamahal sa sarili ay kasing halaga ng pagmamahal sa iba? Kapag minahal natin ang ating sarili, mas madali nating maipapakita ang pagmamahal sa iba. Ito ay parang isang baso ng tubig. Hindi ka makakapagbigay kung wala kang laman. Sa bawat umaga, subukan mong tingnan ang iyong sarili sa salamin at sabihing, "Ako ay mapagmahal at minamahal." Obserbahan mo kung paano ito magbabago ng iyong araw. Mapapansin mo na mas magaan ang iyong pakiramdam, mas positibo ang iyong pananaw. Tandaan mo, ang bawat tao ay may kapasidad na magmahal at karapatang mahalin. Hindi ito nakadepende sa ating hitsura, estado sa buhay, o mga nagawa. Ito ay likas na bahagi ng pagiging tao. Kapag nahihirapan kang maramdaman ang pagmamahal, huminga ka ng malalim at alalahanin ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Isipin mo ang mga ngiti, yakap, at simpleng kilos ng pagmamalasakit na natanggap mo. Ang mga salitang "ako ay mapagmahal at minamahal" ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang pahayag ng katotohanan, isang paalala ng ating tunay na kahalagahan. Gawin natin itong bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Bago ko wakasan ang video na ito, nais kong ipaalala sa iyo na ikaw ay espesyal. Ikaw ay may kakayahang magbigay ng pagmamahal at karapat-dapat na tumanggap nito. Huwag mong kalimutan iyan. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga taong sa tingin mo ay kailangan ding marinig ito. Mag-iwan din kayo ng komento kung paano ninyo ipinakikita ang pagmamahal sa inyong sarili at sa iba. Hanggang sa muli, tandaan, ikaw ay mapagmahal at minamahal. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na ang simpleng salitang, "Ako ay mapagpasalamat sa lahat ng biyaya," ay may napakalalim na kahulugan? Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano nagbago ang aking buhay nang simulan kong isabuhay ang mga salitang ito. Naaalala ko pa noon, lagi akong nagrereklamo. Maliit ang sahod, mahirap ang buhay, hindi ako masaya sa trabaho ko. Pero isang araw, may nagtanong sa akin, "Kailan ka huling nagpasalamat?" At doon ako napaisip, isipin mo nga, kahit simpleng paggising mo sa umaga ay isang biyaya na. May mga taong hindi na nagising. May mga taong nasa ospital. Pero ikaw, binigyan ka ng bagong araw, bagong pagkakataon. May trabaho ka? Pasalamat. May mga taong desperadong naghahanap ng trabaho ngayon. May pagkain ka sa mesa? Pasalamat. May mga pamilyang hindi alam kung saan kukuha ng susunod nilang kakainin? May bubong ka sa iyong tahanan? Pasalamat. May mga taong walang matirhan. Alam nyo, noong sinimulan kong baguhin ang aking pananaw, unti-unting nagbago ang aking buhay. Hindi dahil biglang dumami ang pera ko o naging perpekto ang lahat. Hindi. Nagbago ang buhay ko dahil nagbago ang aking pananaw sa buhay. Kapag gumigising ako, ang una kong sinasabi, "Salamat sa bagong araw." Kapag kumakain ako, "Salamat sa pagkaing ito." Kapag nasa traffic ako imbes na magalit, "Salamat at may sasakyan akong maiinitan." Natutunan kong makita ang ginto sa gitna ng putik, na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may dahilan pa rin para magpasalamat. At alam niyo kung ano ang pinakamagandang nangyari? Naging mas masaya ako, mas magaan ang pakiramdam, mas positibo ang pananaw sa buhay. Hindi ko sinasabing dapat mong kalimutan ang iyong mga problema. Hindi. Ang sinasabi ko, sa gitna ng iyong mga pagsubok, humanap ka ng dahilan para magpasalamat. Dahil kapag ginawa mo yan, makikita mong mas madali mong malulutas ang iyong mga problema.
May mga araw na mahirap magpasalamat. Oo, totoo yan, lalo na kung sunod-sunod ang problema. Pero yan ang pinakamahalagang pagkakataon para magpasalamat. Dahil sa mga sandaling yan, kailangan mong ipaalala sa sarili mo na may mga bagay pa ring dapat ipagpasalamat. Subukan mo ito. Bago ka matulog, maglista ka ng 3 bagay na nagpapasalamat ka sa araw na yon, kahit gaano kaliit. Pwedeng masarap ang almusal mo. Pwedeng may nagpangiti sa'yo. Pwedeng nakauwi kang ligtas. At habang ginagawa mo ito araw-araw, mapapansin mong mas marami ka palang dahilan para magpasalamat kaysa sa inakala mo. Na ang buhay, kahit may mga pagsubok, ay puno pa rin ng mga biyaya. Alam mo kung bakit mahalagang maging mapagpasalamat. Dahil kapag mapagpasalamat ka, binibigyan mo ang sarili mo ng kapangyarihang makita ang maganda sa buhay. Hindi ka nagiging biktima ng mga pangyayari. Sa halip, nagiging aktibo kang tagalikha ng iyong kaligayahan. Kapag sinasabi mong, "Ako ay mapagpasalamat sa lahat ng biyaya," binibigyan mo ang sarili mo ng kakayahang makita ang mga pagpapala sa buhay mo. Hindi mo hinahayaang ang mga problema ang magdikta ng iyong kaligayahan. At alam mo ang pinakamagandang parte? Nakakahawa ang pagiging mapagpasalamat. Kapag nakita ng mga tao sa paligid mo na masaya ka, na positibo ka, na mapagpasalamat ka, maaapektuhan din sila. Magiging mas magaan din ang kanilang pakiramdam. Kaya ngayon, gusto kong hamunin ka. Sa susunod na 7 araw, simulan mo ang bawat umaga sa pagsasabing, "Ako ay mapagpasalamat sa lahat ng biyaya." Tingnan mo kung paano magbabago ang iyong pananaw. Tingnan mo kung paano magbabago ang iyong buhay. Hindi ko sinasabing magiging madali. Hindi ko sinasabing mawawala lahat ng problema mo. Pero nangangako ako, kapag sinubukan mong maging mapagpasalamat, makikita mong mas magaan ang buhay. Mas madaling harapin ang mga pagsubok. Mas masayang mamuhay. Salamat sa oras na ibinigay mo para pakinggan ako ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo at i-share sa mga taong sa tingin mo ay kailangan din itong marinig. I-subscribe ka na rin para sa mas marami pang inspirational na content. Tandaan mo, ako ay mapagpasalamat sa lahat ng biyaya. Magandang araw sa iyo.